So, finally, mga sangkay, mawawala na po yung mga ghost projects at itong mga substandard na mga proyekto sa Pilipinas. Sa madaling sabi, mga sangkay, dahan-dahan na po na mawawala ang matinding korupsyon sa Pilipinas sa papamaanong pamamaraan. Marahil hindi kayo basta-basta maniniwala, pero ito mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon. So, meron pong sistema ngayon na gagawin na. At ito po yung nakakatawa mga sanggay kasi nga po, nako, may mangyayari sa Pilipinas na talaga nga namang sasabog. At baka hindi nyo alam, ngayon ipapaalam ko sa inyo and I hope na marami sa inyo, i-share nyo po ang video na to para malaman din po ng iba. Okay ba yon? Anyway, bago tayo mag-umpisa no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay padami ng padami dito sa YouTube. Nasa 1.6 million subscribers na po tayo. Nadagdagan na naman po tayo ng 100,000 mga subscribers. Kaya naman ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ako mga sangkay, masaya tungkol po dito kasi ito yung balita ngayon. Ito, tingnan po natin. No more ghost projects. So sa pamamaraan, ito po yung malaking pasabog na dapat malaman ng mga Pilipino. Kasi mayroon na pong ginagawa ngayon, no, para mabura talaga itong korupsyon na malala sa Pilipinas. Una po, tatanong namin kung magkano po yung ginastos na budget ng DICT for that blockchain technology at saka kung sino po yung mag-ooperate. Is that under a third-party company or DICT po? Okay, blockchain technology. Ito po yung solution, guys. Para po yung pera ng taong bayan na pumapasok sa ating pamahalaan. Halimbawa, may national budget, no? May national budget. Nalalabas for yearly, naglalabas, 'di ba? Ngayon nga may 2026 national budget. Ngayon, guys, nung ang sistema ay pangit pa, yun ang reason kung bakit nakukorrupt. Pero itong blockchain, ito po yung ginagamit ngayon mga sangkay ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo. Mga international company ito mga sangkay na gumagamit ng blockchain. Para ano? Yung pera na umiikot sa kanilang kumpanya makikita. Halimbawa, kunwari naka-blockchain na yung budget ng Pilipinas. Okay, pag pumasok yung halimbawa 6 trillion, pumasok ang national budget na 6 trillion sa blockchain technology. Ngayon mga sangkay, lahat ng pupuntahan ng pera na yan, kay governor, kay congressman, kay mayor, kay senator, sa project na ganito, DPWH, etc., kitang-kita doon. Makikita ang kanyang dinadaanan. May marka. Sa madaling sabi, kung mangungupit ka doon, pwede kang mangupit pero hindi mo magagawa, burahin yung pangungupit mo. Makikita at makikita doon. Ultimo, halimbawa, project ng tulay. Galing sa national budget o di kaya kalsada. Yung tulay o kalsada na yon, makikita doon, oy, may project dito pala na kalsada sa, let's say, Sorsogon. Then, pag chinek mo doon, yung Sorsogon na kalsada or tulay, click mo lang yon, check mo sa blockchain, makikita po doon sino yung contractor, kailan pinagawa, kailan matatapos, magkano yung materials, magkano yung budget. So, lahat mga sangkay, nandun. At ang malupit dito, hindi po yan mahahak. Hindi rin po mabubura. So, i-adapt na po ito ngayon ni PBBM para kung sakasakali, 'di ba, wala na po siya, hindi na po siya presidente, mangyayari na po yung malinis. Wala nang magagawa mga sangkay. Yung mga korap na yan, hindi na po nila magagawang maniobrahin yan kasi naka-blockchain technology na Pag naka-blockchain technology na, hindi na po nila po pwedeng sasabihin ng iba, hindi, baka kahit kasi kontrolado ng gobyerno, magagawa pa rin nila. No guys, hindi po. Pwede silang magnakaw. Pero hindi nila magagawa, burahin yung pagnanakaw nila. Makikita kasi doon, kumbaga may marka. Uy, may nawawala ditong 300 million, sinong kumuha? Kalagay doon. Ito yung kumuha. Madaling masilip. Madaling mahuli yung magnanakaw. Actually, magandang katanungan yan. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Ngayon po,
yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon, may mga katanungan po tayo. Ano ba difference ng public chain at bakit hindi ang ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 GAA, tapos ano yung gagawin natin moving forward. Yan, maganda to mga sangkay ha. Kasi dito na talaga. Ito na yung, kumbaga, dapat nga noon pa to ginawa mga sangkay. Ngayon pa lang, ito na yung magiging ano ni PBBM, legacy yung itong blockchain mga sangkay. Talagang mahihirapan na pong magnakaw dito yung mga politiko. Baka tamarin na silang tumakbo eh. Yusek Dave? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating pong gamit po ngayon ay public blockchain, pero nagsanib puwersa po ang tatlong ahensya na buuin na rin po ang tinatawag po na consortium blockchain. Ibig sabihin po to, pagmamayari natin ng node, hindi lang tayo powered by any third party in the future. No? So, ang DBM, ang DICT, at COA Pakinggan nyo mabuti guys ha. ay bubuo na po ng pagmamayari na po nating nodes. Pag sinabi po nating nodes po ito po ay pagmamayari po ng gobyerno. Pero ito po ay pwedeng i-power pa din or integrate pa din yung tinatawag na blockchain pa din or yung tinatawag na public blockchain para may access pa din po ang ating mga mamamayan. Yun ang kinagandahan. Public blockchain. Ikaw, kahit tricycle driver ka, magsasaka, doktor, kung ano ba ang inyong posisyon sa buhay, pwede mong ma-access. Halimbawa, may mayor kang gusto mong silipin. Ano kayang ginagawa ni mayor? Tingnan ko nga to. Ano kayo mga proyekto na ito? Uy, may project pala ditong tulay. Bakit hindi pinagawa? So, ibig sabihin, binulsa. Madaling makita. Madaling masilip. So, yan po ang blockchain. Yung mga IT company, pwedeng integrate yan, pwedeng bantayan yan. So, isa po sa sinabi ng ating mahal na sekretary kanina na hindi lang po tinatawag po ito ng accountability at transparency, may traceability po ito. No? Yun. So, tatlong nodes po ito. Ibig sabihin, para po tatlong transparency server na meron po ang DICT, meron po ang COA, meron din po ang DBM. So, pag nagpasok ng budget po, data Yan na ha, budget. Nagpasok ng budget. ng DBM, kita po agad-agad yan ng DICT, kita rin yan ng COA. 'Di ba? Parang CCTV, mga sangkay. Kita. Tapos, Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa, in-award itong project na ito kay halimbawa, contractor A, ayan na. Ito na yung project. Makikita kagad yan. kita rin po ng tatlong server po. Kita po, mga sangkay. Tapos, sa tatlong server na yan, meron din po, mga sangkay, yung tinatawag na public blockchain. So, makikita din po ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Ang galing. Yan. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po yan. 30% done na yan. So, wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po. Yun ang... Guys, so, tigilan muna natin yung pagiging DDS natin, pagiging loyalista, pagiging dilawan, pagiging Pilipino muna ang tupagin natin. Ito na ang hinihintay natin. Matagal na dapat ginawa to. 'Di ba? Matagal na dapat ginawa to. Kasi, alam nyo, kahit sino pang anghel ang umupo sa Malacanang, kung hindi ipapatupad ito, wala din. Alam naman po natin, mga sangga na ito, mga politiko, kahit gaano kabait, nagiging hindi mabait kapag politician na. Ito, no? Aside po sa makakatipid ng gobyerno, masisimplify na rin po natin yung mga government services. Umpisa pa lang ho ito. Umpisa pa lang, guys, tandaan nyo. Unahin natin ang budget. Budget. Unahin yung budget. Para po sa blockchain the budget project natin. Pero po, hindi po ito magtatapos dito. Iba-blockchain din natin ang mga government services. Yun. Sa ngayon, nakatutok sa mga proyekto. Then, ang kasunod, mga government services. Sana lahat ng ahensya naka-blockchain na, no? Nang sa ganun, wala nang takas. Kasi, guys, maniwala kayo, ang daming corrupt. As in, ang dami. Halos lahat po ata ng ahensya ngayon, sobrang corrupt po talaga. Pambihira. Hindi na lang ako magpangalan. Kailangan po talaga yung blockchain.
Isa din po ito sa tools para mawalan na yung mga fake data natin, yung mga fake IDs natin. Correct. Follow-up lang po. Yes. Bali, magkano po yung grant na nakuha ng DICT to develop the blockchain technology? At The saka kanino pong galing na private company? The grant didn't go to the ICT. So we partnered with a company called Bayani Chain, and they were the ones who did the work for us. Yung Good job no sa DICT. Ito mga sangkay. Si Secretary talagang matagal na po niyang gustong i-blockchain talaga ang Pilipinas pagdating po sa mga national budget natin, mga project. So, sana noon pa eh. amount po, siguro substantial din siya. A few million pesos din po siguro yon. Ang agreement naman namin sa kanila is, once it's done, at no cost to the government, we can migrate it to another chain po. And kung ang concern nyo na lang, cybersecurity, pinasadahan naman po ng cybersecurity team natin yan, data privacy team. So, hindi po nila maaangkin yung data na mailalagay doon. So, hindi na po mahahak. So, yun ang kinagandahan mga sangkay. Ito nga po ito. Panoorin nyo pa itong video. Last na to, guys. Sir, kanina nabanggit mo yung about sa cybersecurity. Gaano po ka-hack-free itong blockchain technology po na to? Especially budget yung pinag-uusapan. Okay, yung blockchain naman was created by cybersecurity specialist. Kung babalikan nyo yung history ng Bitcoin, Ayan, mga sangkay. Pakinggan nyo. isa sa mga kauna-unahang blockchain na sumikat, encrypted na yan eh. At the same time, the systems themselves, hindi mo mababasa yung, makikita mo yung hash code, pero hindi mo marireverse engineer yung, Correct. yung content niya. O, sa madaling sabi, pwede kang magbura doon, pero makikita pa rin kung ano yung binura mo doon. 'Di ba? Pwede mong burahin 'yon, mga sangkay, pero makikita mo pa rin saan tumakbo yung pera, bakit tinanggal yung pera na 'yon, saan nangyari, anong nangyari sa budget na ito. So kumbaga, sa madaling sabi guys, lahat ng ganap sa pera, recorded na po siya, mga sangkay. So, and to date, right now, yung chain itself, wala pa akong alam na na-hack. Usually, ang na-hack yung mga surrounding systems around it. So, it's a cybersecurity first system. It was designed to be secure from Correct. Kasi ginagamit nga po yan, mga sangkay ng mga malalaking kumpanya, itong blockchain. Kasi hindi po daw talaga na-hack yan. Ginagamit nila. Kaya nga sabi nila, aabot daw po yan ng 100 years na magagamit bago magpalit, mga sangkay. Ganun po katindi ang blockchain. No? So, yun po ang kinagandahan ngayon. So, I hope, no, na ito na po yung good start, mga sangkay. Best na makita po natin na kahit papaano, no, ang sistema, hindi lang ni BBM pinapakulong yung mga korap, kundi gumagawa po siya ngayon ng sistema na maayos. Nang sa ganun, kahit wala na siya, yung mga korap, hindi na po makakapangurap ulit. Okay ba yun? Blockchain technology. Comment nyo yan. #blockchain technology. I-share nyo po yan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.